Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay second video na to. Pero right now is hindi pa natin na-upload yung first video kasi ito pa lang siya. Kaya kare-record lang natin ano. So bali halos magkasunod lang yan. Ayan, so pwede nyo i-check ayan, sa ating channel. 2 videos per day guys. And minsan nagiging isa lang pagka super busy. Ayan. Of course, don't forget to subscribe sa ating channel. Ayan. Then, let's start guys. So, for this one, SEC unahin natin. Ayan, sa stock update. So, red candlestick ulit for SEC. No? So, yun nga talaga yung pinaka-basis ko rito. No? Mas comfortable ako sa horizontal compare sa may diagonal. Ayan. So, for this one, so, ang pinagbabasihan ko rito, eto guys talaga. Typical eto. Yung 36 na to, pagka yung SEC is nag-breakout dito, ayan, sa may 36 na yan, magiging bullish yan. For me, Pero, since wala pa naman kasi at medyo malayo pa actually. Ayan. Kaya for me, nasa waitlist lang to. Pagka ganyang setup, no? And still hindi ko po aalisin yung chance na pwede itong malaglag dito guys. Ayan sa may 28 na yan, 29 na to, no? Ayan, kasi sideways siya Matitingnan natin overall, diba? So pa bounce lang siya guys. Ayan, okay. So hanggat walang breakout, for me, in my opinion, still hindi pa rin magiging bullish to hanggat walang breakout. Ayan. So for this one, kung hindi mag-hold, ayan sa may support right now, 32, 33 na yan. So ang next, of course dito sa may 31, 32 na to, na area na to guys. Ayan, for SEC to Then daily, same din dito. Overbought. Ayan. Tapos, bearish crossover guys. So, I expect, so pwede itong malaglag hanggang dito. Ayan. For short term, 32 guys, pwede. Ayan. Then, next one is DMC. So, sa weekly for DMC, bearish. Let's wait na lang na malaglag sa may support to, 10.7. Okay, malapit doon. And as well, yung trend line. So, ito yung talagang inaabangan ko. Pwedeng bumalik at mag-retest, So, for this one kay DMC, base sa weekly chart. So, 10.4, pwede. Dito guys, sa area na to. Ayan. So, kung magkakaroon na sell-off for DMC, so, ito pwedeng i-target guys, no? Ayan, since meron tayong trend line dito. Ayan. Then, sa naman natin, sa daily chart. So, let's wait muna. Ayan. Sa daily chart, check natin. Ala pa baba. Weak pa din to guys, yung kanya itsura. Lower high, Okay. So, pababa yung trend ng kanyang RSI. Ayan. Pero dito, wala pa namang crossover na nangyayari. Still, nakabuka pa rin naman, Ayan. Tapos yung 200. So, very intact lang din at malapit lang doon sa may support. 10.7. So, ito naman, 10.5. Ayan. Next one is LTG. For LTG guys, check natin. So, punta muna tayo sa weekly. Nalaglag na to guys. Ito na sinasabi natin. Mga idolo. Triangle pattern to, Ayan, So, for me, support 9, malapit sa 9 guys dito. Or, since meron tayo dito sa horizontal kasi, mas safe pagka ito yung tinignan kasi. Dito guys, dito
8.6. Pwedeng ma-hit yun, ano? Based sa ating weekly chart. So, for now, sideways to, no? LTG. Ayun, no? So, sideways, guys. Sideways, no? Ayan. Then, yun nga, since meron ditong bearish divergence kasi, lower high tapos higher high dito sa may price. Ayan. So, tama lang, no? Then, oversold here. Based sa daily chart. Sa RSI niya, same here. So, tingnan natin. Pero, much better kung siya ay mauntog dito. Dito, guys. For me, much better kung mauntog. Then, bounce agad. Okay. Then, next one is ALI. Last two na. So, medyo mabilis tong video na to, no? Okay, so medyo maganda yung itsura. Okay. Nag-rally and possible next target. So, yung dati natin sinasabi na resistance. 30. Ayan. 29.7. Okay, malapit doon. Pero kung magra-round off tayo sa whole number, 30, of course. So, for this one, bullish na ba? And kasi kung titingnan natin, wala pa naman ditong higher high. So sideways pa lang to. Hindi katulad kay Converge, 'di ba? So nag-breakout na siya dun sa may neckline, ano? So for this one, wala pa. Still ranging pa rin to. No? Plus factor yung 200. So pag chinek natin sa daily yung 200. Ayun, no? No, 'di ba? So, supposed to be dapat makapanik to sa 30.7 at least. Tapos, mag-stay doon at mag-close, no? So, since nasa 28.9, for me, malayo pa, no? Ayan. Still bearish pa rin to, guys, kahit ganyan yung itsura, no? So, unless na lang kung mag-close nga doon sa may taas ng 200. Ayan. Then, last but not the least, yung globe. Ayan, so medyo mabilis yung video na to, guys, no? Yung globe, check natin sa weekly, ano? Weekly. So, sa tingin nyo ba, ano to? Bearish divergence. Lower high dito, yo. Lower high. Then, sa price, higher high. O, ayan, no? Higher high, guys, no? So, kung mangyayari yan, pwede tayong bumalik dito. 1985. Ay, kasi dito nag-breakout, Doon siya galing, ano? Ayan. Then, sa daily, check natin. So, sa daily, ang support, malapit nga doon sa 1985. Ayan. So, pwede ron, guys, no? Ayan, so may confluence. Possible crossover, overbought. Ayan, so pwede tayo mag-pull back for globe, no? Same here. Nakabaluktot. Ayan. Pero overall, still maganda yung kanya structure. Like kay Converge, no? Ayan. So I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.